Ngayong umaga, Siling. Mabuti naman, Kulas, at salamat at naalala mo pa akong kumustahin. Siling naman, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat ng mata mo sa umaga, wala ka nang iniisip at kinumusta, kundi ang iyong tinali. Tila mas mahal mo pa ang iyong tinali kaysa sa akin. Ano ka ba naman, Siling? Wala na mas mahalaga pa sa akin sa buhay na ito, kundi ang asawa lamang. Siya nga ba? Ngunit kung nakikita kong hinihimas mo ang iyong tinali, ibig kong minsan mainggit at magselos. Alam mo naman kaya ko inalagaan ang mga tinaling ito ay para sa atin din. Sila ang nagdala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya, gaya ng karaniwang nangyari? Huwag mo sanang ungkatin ang nakaraan. Oo, ako na nagpatalo noon, mga nakaraang araw, sapagkat noon ay hindi pa ako biyasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon ay marami na akong natutunan, mga bagong sistema. At noong nakaraang linggo, nooy matalo ang iyong talisain, hindi mo pa ba alam ang bagong sistema? Iyon ay disgrasya lamang, Siling. Makinig ka, alam mo kagabi ay nanaginip ako na hinahabol ako ng isang puting kalabaw. Di ano kung puti? Ang pilak ay puti. Sumakatuwid ang ibig sabihin ng pilak ay ako ay hinahabol. Hinahabol ako ng pilak ng kwarta. Ngunit ngayon ay wala ng kwartang pilak. Meron kabaon lang. Kaya walang duda, Siling. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso. Ay wala, salang makakwarta tayo. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba nadala sa mga panaginip mong iyan? Nung isang buwan, na nanaginip ka ng ahas na numero 8, ang pinataksi noon ay nataon sa Pibera 8 at sabi mo'y kwarta na ngunit natalo ka pa ng 6 na piso. Oo nga, ngunit ang batayan ko sa ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang kaliskis at mga tenga ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo. Siling, ipinapangako ko sa iyo, wala lamang tayo ay mananalo. Kulas, natatandaan mo pa ba, ganyan-ganyan din ang sabi mo sa akin noong isang linggo tungkol sa mga talisain. At ano nangyari? Nagkaulam tayo ng pakang ng manok. Sinabi ko ng iyon ay disgrasya. Sige na, Siling, ito lamang. Pag natalo pa ang manok na ito, hindi ko na kuha ang pagsasabong. Totoong totoo? Totoo, sige na, madali ka at magsultada na. Sige na, may katrato ako susunod na sultada. Pag hindi ako dumating ay nakakahiya. Kung sa bagay, tatargo lamang ako ng pera. O heto, huwag mo sana akong sisihin kung maubos ang kaunting pinagbilhan ng ating palay. Huwag kang mag-alala, Siling, ito ay kwarta na. Siguradong sigurado, oo, bueno, diyan ka muna. Kamusta ka, Kulas? Musta, Shuneng? Didispensahin mo ako? Ako lang ay nagmamadali eh. Nandyan si Siling. Ito si Shuneng. Siling, ano bang nangyayari sa inyong asawa? Tila pupunta ka naman sa tulog. Ay, Shone, mas masahol pa susunog ang pupuntahan nun. Pupunta na naman sa sabungan. Siling, talaga lang. Sandali lang, Shone. Teban! Ano po yun, Aling Siling? O, heto, 5 piso. Pumunta na naman ang amo mo sa sabungan. Magmadali ka at baka ka mahuli. Gusto ni Mang Piso, ano ba ito? Siling, ikaw man ba'y naging sabugera na rin? Si Shoning naman, hindi ako sabongera. Ngunit sa tuwing nagsasabong si Kulas, ako rin ay pumupusta. Ah, hindi ka sabongera, ngunit pumupusta ka lamang sa sabong. Hoy, Siling, ano bang pinagsasabi mo? O Beno, maupo ka at ipapaliwanag ko sa iyo. Ngunit huwag mong ipaalam kanino man. Huwag ka mag-alala sa akin. Alam mo, Shoning, kaya ako pumupusta sa sabong upang huwag kaming matalo. Ah, pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo? Siling, pinaglalaroan mo yata ako. Hindi, alam mo, marami ng kwartang nawawala sa amin dahil sa sabong ni Kulas. Nag-aalala na ako na dumating ang araw na magdilulubo na lamang kami ng asin. Pinilit ko siyang pigilin, ngunit madalas kami nag-away, kaya gumawa na lamang ako ng paraan. Pag-iisang buwan na sa tuwing si Kulas ay pumupunta sa sabungan, ay pinapapusta ko rin si Teban sa manok ng kalaban. Hilan. Pwes, kung matalo ang manok ni Kulas, ako ay mananalo. At kung ako naman matalo, si Kulas naman ay mananalo. Kaya sa ganoong
ang aming kwarta. Ah, siya nga naman pala. kunin pula, sabong. Ayan, nagsusultada na marahil. Naku, sumasakit na naman ang ulo ko sa mga ingay na yan. Ikaw kasi, sukat ka bang pumili ng bahay sa tapat ng sabungan? Ang pumili sa bahay na ito. Ang gusto kong bahay ay nasa tabi ng simbahan, ngunit ang gusto ni Kulas ay nasa tabi ng sabungan. Sa puti, Kunin pula, sabong. Pula! Siling, naparito ako upang ipabalita sa iyo na dumating na ang rasyon sa sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Baka maubusan tayo. Hindi, syempre. Pag titira tayo ni Aling Kikay, sayang naman ang aming pagkukumare. Oh, heto na pala si Teban, tumatakbo. Oh, Aling Siling, nanalo tayo. Mabuti naman, Teban. Magmadali ka, pumunta ka na sa kusina, baka makita ka pa ni Kulas. O bueno, lumakad na tayo, Siling. Ano ba, Kulas? Tila hindi ka inabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo nang banggitin iyan. Talagang ako'y malas, Siling. Iyo'y disgrasya lamang. Ang aking manok ay nananalo hanggang sa huling sandali. Talagang wala akong swerte. Hirap sa sugal, Kulas. Walang ipinahahawakan kundi swerte. Talagang buwisit ang sabong. Isinusumpa ko ang sabong. Niaya ko na makita ang anino ng sabungang iyan. Naway magkatotoo yan, Kulas. Oo, Siling. Ipinapangako ko sa iyo. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ano, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Kumari Kisay upang bumili ng sabon. Hoy, Kulas, kumusta ka? Ay, Castor! Tumundag ang aking manok, walang sugat at patayo, ngunit alam mo kung saan lumagpak. O saan? Sa tari ng kalaban, talagang ayaw ko na ng sabong. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Ano bang walang marami? Halos tutong na lang ang natira sa aming natitipon. Ngunit hindi tamang katwiran ang huwag ka nang magsabong. Ano bang hindi tama? Sapagkat pag hindi ka nagsabong, ay talagang patutuloyan ka ng perdida. Ang kwartang natalo sa iyo, samantalang kung ikay magsasabong, ay maaaring makabawi. Hindi, Castor. Lalo lang akong mababaon. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang at masama ang aking swerte. Ano bang swerte-swerte? Yan ang hindi totoo. Tignan mo ako, Kulas. Ako'y hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang magtigil, Castor, kung hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabitin kung iuwi. Ito si Kulas, nabastos ka nga. Pala pero huwego. Oo, natalo nga ang aking manok, ngunit nanalo naman ako sa pustahan. Ngunit paano iyan? Taong ito, pumupusta ako, hindi ang aking manok, kundi sa kalaban. Eh kung magkataong ang manok mo ay mananalo, Hindi maaring manalo ang aking manok, ginawan ko ng paraan. Hoy Castor, maano nga lang huwag mo akong biruin. Masama ang ulo ko ngayon. Ano bang biro ang sinasabi ko? Ito ay totoo. At kung di lamang kita kaibigan, ay hindi ko to sasabihin sa iyo. Ngunit Castor, paano mangyayari iyan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba oo, sige na. Oo, Bueno. Kunin mo ang isa sa inyong tinali, ipaliwanag ko sa iyo. Kahit ba alin sa aking tinali? Oo, kahit alin, basta kunin mo. O heto Castor. Ngayon, kumuha ka ng isang karayom. Karayom? Oo, karayom. Isang pananahi. Ah. O ito ang karayom. O halika dito. Magmasid ka. Ang lahat ng manok ay may litid sa paa. Na kapag iyong dinuro ay hihina ang paa. Tignan mo ako. Tignan mo, matuwid pang lumakad ang tinaling iyan. Walang sinumang makahalata ang ating ginawa, ngunit mahihina ang tong paang ating dinuro at ang manok ay hindi makapapananaw. Tuwid ay hindi na nga maaaring manalo ang manok na iyan. Siguradong matatalo. Natural ngayon, ang dapat lamang gawin ay magpunta ka sa sabungan, ilaban ang manok na iyan at magpunta ka sa palihim sa kalaban. Siya nga pala, magaling na paraan. Nakita mo na, ang hirap sa iyo ay hindi mo ginagamit ang iyong ulo. Ngunit Castor, hindi ba iya ay pandaraya?
Oo, Pandaraya. Ngunit po Diyos, sino ba ang nagkakwarta sa sugal na hindi gumagamit ng daya? At bukod dyan, ay marami pang kukwartang natatalo sa iyo. Ito'y gawin mo lamang upang makabawi. Ano ang sama niyan? Siya nga, kung sa bagay, malaki na ang nawala sa akin. Sakala mo ay sa mga pagtatalo mong iyan, hindi ka dinadaya? Kung sa bagay, Nakita mo na, hindi ka mandaraya, gaganti ka lamang. siya nga, may katuwiran ka. O ano pang inantay mo? Tayo na. Castor, hintayin mo na natin ang ating asawa. Sige. Bakit? Ano pa bang kailangan? Alam mo ba yung asawa ko ay may hawak na supot sa bahay na ito? Nako, itong si Kulas, talong na naman sa sabungan, dihado pa sa bahay. Bueno, hintayin mo siya. Ngunit laki-lakihan mo ang pagtingin sa kanya. At nang matipak tayo ng malaki-malaki. Bueno, dyan ka na. Laki-lakihan mo ang tipak, ha? O sige, Ano ba yan, Kulas? Akala ko ba isinusumpa mo ng sabong? Sige, ngayon lang naman. Walang salang tayo ay magpabawi. Kulas, parang presyo ng asukal. Oras-oras nagbabago. Siling, talagang ngayon na lamang. Pag natalo pa ako, papatay mo lahat ng manok ko. Pinapangako ko yan. Ngunit baka pangako na naman ang napapako. Siling, ayan si Shining. Siya ang ating testigo. Siya nga naman, Siling. Pagbigyan mo na. Ako ang testigo. O Preno, tandaan mo, ito na lamang. Magkano bang kailangan mo? 20 piso lang. Ito. Ay, salamat sa iyo, Siling. Ito'y kwarta na. Hindi ka magsisisi. O bueno, diyan na muna kayo. Teban! Teban, madali ka! Opo, Aling Siling. O heto, pumunta na naman ang amo mo sa sapungan. Ipusta mo yan sa manok ng kalaban. Naku, 20 piso ito ah. Oo, 20 piso. Sige na, magmadali ka na. Ito todo ba ito? Oo, todo. Oh naku, sige, malaking halaga ito. Ikaw naman, Shoning, bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bali, total wala naman kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang ang kwarta ang aking ipinagdaramdam. Ano pa? Ang iba pang masamang bunga ng bisyo, Shoning, alam mo namang ang bisyo ay nagbubuntot. Karaniwang kasama ng bisyo ay ang pandaraya, pagnanakaw at kung ano-ano pa. Ang hirap sa iyo, Siling hindi mo tigasan ang loob mo. Tingnan mo ako, noong ang aking asawa ay hindi makatkas sa monte, pinuntahan ko siya araw-araw sa kanilang club at sa harap ng lahat ninirok ko siya mula ulo hanggang talampakan. Di mula nooy hindi na siya nakalitaw sa club. Ngunit natatandaan mo bang, Shoning, na ikaw na may hindi nakalabas ng bahay ng may 5 araw? Hindi ba dahil sa nangingitim ng buong mukha mo? Oo nga, ngunit iyon ay sandali lamang. Pagkaraan niyon ay istabyan, tsokolate na naman kami. Hindi ko yata magagawa iyon. Magaan pa sa aking magtiis na lamang. Ang baboy na di paminaw. Na lang. Aling Siling, natalo tayo. Natalo? Di bali na, nanalo naman si Kulas. O Beno, pumunta ka na sa kusina at baka maabutan ka pa ng iyong amo. Sige po, Aling Siling. Talaga namang magaan ang iyong paraan, Siling. Siya nga. Teban! Opo, Aling Siling. Teban, hindi ko aakalain na ikaw ay magnanakaw. Ako, magnanakaw? Bakit po? At bakit pala isauli mo ang pera? Ano pong pera? Ang 2 piso na dala mo sa sapungan kanina. Aba naitalo ko na. Sinungaling, ano bang natalo? Kung natalo ka, nanalo si Kulas. Ngunit kung natalo si Kulas sa makatuwid, nanalo ka. Ha? Natalo po ako. Ako ay... Tila gumugulo ang usapan. Teban, pumusta ka ba sa sabungan kanina? Opo, Saan ka nagnakaw ng pera? kay Aling Siling. Ha, kang Siling? Oo, kang Aling Siling. Pero pinapusta niya ako. Ganun, Siling. Pinipigilan mo akong magsabong pero ikaw pala'y sabungirang palalim? Hindi, Kulas. Pumupunta lamang si Siling sa manok ng kalaban mo. Aba, kinakalaban mo pa ako? Huwag kang magalit, Kulas. Pumupusta lamang ako sa kalaban upang kahit na ikaw ay manalo o matalo, hindi tayo mawawalan. Sumakatuwid, kahit pala manalo ako, baliwala pa rin. Siya nga, at kahit naman matalo, ay mayroon din.
Sayang lang ang pahimas-himas ko sa manok para akong ulol. Teka muna, ang liwanagin natin ang 20 piso. Teban, saan mo ba dinala ang pera? Kahit matalo ako sa pustahan, pumusta naman ako sa kalaban. Naku, at lalong mag-blackout. Kumusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo, pumusta ako sa manok ng kalaban. Ah, gusto mong manyupe? Ikaw ngayon ay matsuchupe. Ha ha ha. Aba, tumatawa pa. Ah, bakit ka naman tumatawa, Siling? Sapagkat ako ngayon ay tuwang-tuwa, kaya ako ay maghahanda. Ha ha. Ha? Maghahanda? Teban, ihanda mo ang palayok. Opo, Aling Siling. Bakit naman tayo maghahanda? Hindi bali, ibig kong ipagdiwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanunumpa at bukod yan, hindi na tayo kailang bumili ng ulam. Bakit? Mayroon pang 6 na tinali sa kulungan. Aadubuhin ko ang 3, ang 3 ay sasabawan.